Dahil pinasok na ng mga shoot borer yung aking mga talong ay magi-spray na ho ako. Isang sprayan na lang ho para sa mga berdeng ngusong kabayo, shoot borer at saka ho sa uod. Sabay ko na din yung pampatibay ng ating mga ugat. Nagluto din ho ako ng aming pananghalian na masarap na ginisang patola na meron hong tinapa. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa akin buhay probinsya. Ngayong araw ay mag-i-spray pala ulit ako ng aking tanim na talong. Pero bago ho yan, ay sasama ko muna yung aking bayaw sa pamamandaw para may ulam kami mamaya. Titignan ko kung swerte ga. Maliliit ho yung aming nahuling mga gurame, kaya amin na lang ho yan inalpasan. Ayun, wala tayong huli na ay uwi. Ay iba na lang ating uulamin mamaya. Kaya malungkot si Warren, walang huli. Ay, gusto pa naman kumain ng mga wild tilapia. Kaya napangiti na lang. Pagkakauwi ko, ako'y nagkapit, nagpahinga lang saglit, tapos nagpunta na ako doon sa akin talungan para makapag-spray na ng insecticide, fungicide. At pakikita ko din sa inyo yung lagay ng ibang akin talong. Napapansin nyo ho doon sa may talbos ay nalalanta. Dinali na at pinasok na ho ng mga shoot borer. Sila ho yung mga insekto na kumakain ho sa loob ng mga puno ng mga talong. Kung napapansin nyo ho diyan sa may butas na iyan, ay nandyan ho yung mga shoot borer. Yan na ho yung loob na yan. Kung napapansin nyo ho, meron na hong mga kain. Hindi naman ho lahat, yung iba ho ay meron na. Kaya atin ho yan aaga para hindi ho masira lahat ng ating mga pananim. Kaya akin na ho nilabas yung pamalakasan kong pang-spray. Bago ho ako maglagay ng mga gamot, ay naglalagay muna ako ng tubig para mas mabilis ho matunaw at hindi ho magbuo-buo. Kahit kalahati lang ho nung laman ng pang-spray. Isang takip ho para dun sa prebaton. Para ho yun sa mga uod. Gold Rush naman, isang takip din para naman ho yan para sa mga berdeng ngusong kabayo. 2 cup naman ho para doon sa dietine. Yun naman ho ay para sa fungicide. Gamot ho yan para sa mga ama at mga kinakalawang. Isang sprayan na lang ho yan lahat, kaya pinagsama-sama ko na sa akin pang-spray. Ito yung mahirap pag wala kang bangkong paglalagyan ng pang-spray. Mahirapan kang tumayo dahil mabigat yung akin daladalang pang-spray. Dahil amihan, lumipat ako sa kabila para hindi ako napupuntahan o nakakaamoy ng aking ini-spray. Malapit-lapit na din ho tayo para makapag-harvest ng ating unang pitas sa ating talong. Kaya kailangan nating alagaan dahil malaki-laki na din yung nailabas natin puhunan. Matagal-tagal na rin nung huli tayo nakapag-harvest. Buti na lang ay nakapagtanim na tayo ngayon. Makakapag-harvest na tayo sa mga susunod na araw or linggo. Bago pala ako mag-spray, tinitignan ko muna sa cellphone ko yung lagay ng weather. Kasi kung maulan ay hindi pa ako mag-spray gawa ng hindi rin kakapit yung aking spray. Sayang lang yung gamot na akin binili. Sa pagkakamahal pa naman ng mga gamot. Ikaw na lang talaga yung hindi minamahal. Ay, lang akin na din hong dinama yung aking sili, pakwan, sitaw at saka ho yung aking okra. Kung matapos ako makapag-spray, ayan, maghuhugas tayo ng ating kamay para siguradong walang gamot. Dahil madumi ang paa, naghugas na rin ako. Tapos pinasyalan ko din si inay doon sa patolahan. Namimitas ho siya ng patola. Madami-dami na ho siyang napitas ngayon. Tamang-tama ay nag-harvest. Ay syempre, mag-uulam tayo niyang masarap na patola. Kaya namitas na ako nung amin uulam. Sayang lang kanina ay wala tayo nahuling tilapia. Walang kaulam yung ating ulam. Pero okay din yan, kahit patola lang ay panalong-panalo na yan. Unli rice na naman ang katapat. Unli higup pa sa malamig na panahon. Gawa ng mahangin din sa bukid mga katroops. Kumuha na din ako ng siling berde. Hindi pa pitasin pero pwedeng-pwede na yan para mailagay sa ating ulutuin mamaya. Dating gawi ulit, ganyan ulit yung pagbabalat na atin gagawin sa ating patola. Para mas mabilis baltan. Ay ganyan din kayo magbalat mga katroops. Ito palang lutong ereto, yung luto na gustong gusto ko sa patola. Pinaka-favorite ko ga, yung ginisang patola na merong miswa sa kaho, tinapa. Ay sa pagkakasarap po ng lasa ng sabaw na iyon. Ay kung hindi mo pa natitikman yung ganyang luto na patola na may miswa at tinapa, ay inyo nang lutuin. Ay promise ho sa inyo, ay napakasarap po niyan. Sinalang ko na yung pangmalakasan natin talyase, tapos naglagay na ako ng langis, pinirito ko na yung tinapa. Mas gusto ko yung tinapa, yung nasa plastic at maliliit lang. Pag diyan ho sa patola. Nung okay na yung tinapa, ay magigisa naman ako ng sibuyas, bawang, luya at saka bell pepper. Pinagsabay-sabay ko na. Sinunod ko na yung patola, tapos naglagay ako ng asin at patis labo para pampalasa sa ating sabaw. Okay lang din naman kahit patis. Naglagay din pala ako diyan mga katrops ng 2 chicken cubes. Nilagay ko na din yung siling berde at saka ho yung lara. Sabay lalagay ko na yung pinirito kong tinapa para lumasa na sa sabaw. Maglalagay din ako ng chicharong baboy. Tapos ilalagay ko na yung kukumpleto para sa ating ginisang patola, ang miswa. Aantayin ko lang maluto
naluto yung miswa ay okay na ho iyan mga katroops. Okay, magtitimpla na ng kape para makakain na tayo ng ating pananghalian. Kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian din sa bukid ay ginisang patola na may miswa at saka piritong tinapa. Kaya yung ulam ay mapapa-unli rice ka talaga at mapapa-unli higop ng masarap na sabaw at mainit. Pag ganyang pagod ka sa trabaho, lalo na sa bukid, ay makakasarap humigop na mainit na sabaw. Pagkakasarap din ng lasa ng maliliit na tinapa. Bawat higop ay lasa mo din yung lasa ng patola. Bahala ka na sumandok, kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!